makasaysayan, mga Diyos, pugad ng mga bayani, hitik sa iba't ibang kultura. Halina't libutin ang dakilang lungsod sa silangan. Ang lungsod ng Cavite ay nagsimula sa isang maliit na daungang bayan ng Cavite Puerto na sentro ng Manila-Acapulco Galleon Trade. Ang San Roque at La Caridad ay ang unang dalawang bayan ng Cavite noon, na kinalaunan ay nadagdagan ng San Antonio, Santa Cruz, Dalahican at ang makasaysayang Corridor Island. Ang Cavite City ay natuklasan noong ika-6 ng Mayo taong 1571 at naging ganap na lungsod noong ika-7 ng Setyembre taong 1940. Ang salitang Cavite ay nagmula sa salitang kawit na ang ibig sabihin ay pangawit o hook dahil sa pisikal na anyo ng kalupaan ng lungsod. Dahil sa maling pagkakabigkas ng mga Espanyol ay nabuo ang salitang Cavite. Binubuo ng 102,806 na katao ang Cavite City ayon sa 2015 Population Census ng Philippine Statistics Authority at mayroon itong 84 na barangay. Tara na't libutin ang kagandahan ng Cavite City. Sa pagpasok pa lamang ng Cavite, tiyak na makikita nyo na ito. Ano kaya iyon? Ang Cavite City Heroes Arc ay inagurahan noong ika-12 ng Hunyo taong 2009 sa komemorasyon ng 111th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas. Sa kanang bahagi ng arko ay may plaque na nagsasabing, "This structure is dedicated to all men and women who fought for our freedom, built our strength, nourished our character, and mapped all the initiatives towards where and what we are now. This arc is expected to inspire present Caviteños to explore the promise of adventure and discovery of our glorious past with great pride and enthusiasm." Ito ang magpapaalala sa mga Caviteño sa mga bayaning lumaban hanggang sa kamatayan para sa ating kalayaan. Bayang magiliw, perlas ng sila. Uy, andyan na pala kayo. Talaga naman dito sa Cavite City, kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas. At yun ang Cavite City Heroes Arc. Familiar ba sa inyo yung inaawit ko kanina? Alamin naman natin ang kompositor ng awit na iyon. Pamilyar ba sa inyo ang tonong iyon? Tama! Iyon ang ating pambansang awit. At nandito tayo ngayon sa monumento ng kompositor ng pambansang awit ng Pilipinas, si Julian Felipe. Bata pa lamang ay nakitaan na siya ng galing sa musika sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano at organ. Siya rin ang lumikha ng Reina de Cavite bilang pagpaparangal kay Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Tweet, 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 tweet. Meow. Uy, andyan na pala kayo. Akalain nyo, ang galing no? Caviteño pala ang kompositor ng pambansang awit ng Pilipinas. Mahilig ba kayo sa mga iba't ibang hayop? O di kaya iba't iba ring halaman? Tunghayan naman natin ang Cavite City Zoological and Botanical Garden. Andiyan na pala kayo! Andito kami ngayon sa Cavite City Botanical and Zoological Park. Tara, libutin natin!
Ang Cavite City Botanical at Zoological Park ay para sa mga residente ng Cavite na mahilig sa mga hayop at halaman. Ito ay naitatag noong ika-22 ng Disyembre taong 1997 sa tulong ni dating alkalde ng Cavite na si Mayor Timoteo Encarnacion Jr. Ito ay may lawak na 3,736 square meters. Noong ika-3 ng Abril taong 1998 ay na-accredit ng DNR ang park. Ang park na ito ay mayroong mga Bengal tiger, leon, Philippine deer, unggoy, Philippine Scoops owl, Philippine grass owl, purple heron, kasuari, pagong, at isda. Alam nyo ba na noong ika-4 at ika-5 ng Marso taong 2003 ay ipinanganak ang tatlong Caviteño Cubs na sina Edbon, Tere at Rosel, at nasa likod ko ngayon si Tere. Maaari rin kayong makihalubilo sa ilang mga hayop gaya nitong albino Burmese python. So kanina, yung way gusto niya pumunta doon, kinukontra mo, kaya mararamdaman mo tuloy yung ano, magkakontrahan kayo, like ginagawa ko ganyan. Hindi po siya nananakal. So sinisecure niya yung sarili niya, takot siya mahulog po, lagi po siya nakakapit. Opo, kaya kita mo siya, pabayaan ko lang siya, sinisecure niya yung sarili niya. Pag alam niya secure siya, hindi na po siya gagalaw. Welcome po to Cavite Mini Zoo. So yung schedule po natin ng about the visitor, so ang time niya po is 9 to 6. So open po siya to Tuesday to Sunday. Nag-start po ako dito mostly po nung nag-start po yung zoo. So December 22, 1997 up to now po. So bali 19 years na po yung Cavite Mini Zoo natin. Yung vision po ng zoo natin, so to protect the shelter ng mga animals natin, then may turin natin din tamang educational dun sa mga estudyante, mga kabataan na mamasyal about kalagahan ng mga hayop para dun sa pag-balanse ng ating ecosystem. Ang may ano ko lang sana, so madagdagan yung mga animals natin, then pati yung mga kailanganin natin. So para natin ma-provide yun, siguro kailangan natin ng suporta ng ating munisipyo. So nasa gayon, so magampanan natin lahat yung pangangailangan ng mga hayop na pwede natin mailagay dito, na pwede natin ituro dun sa mga kabataan. Sa kaliitan ng Cavite City, akalain mo may zoo tayo? Dito naman tayo ngayon sa San Roque Parish. Isa sa mga kilalang simbahan dito sa Cavite ay ang San Roque Parish na kinakatayuan ko ngayon. Ayon sa isang alamat, noong taon 1700, isang sirang barko ang napadpad sa isang lugar sa Cavite na tinatawag na Sapa-Sapaan. Sa loob ng barko ay makikita ang imahe ni San Roque na kanilang patron. Inutos ng kapitan ng barko na ilipat ang imahe sa isang chapel na kubo sa lungsod. Matapos magawa ang barko, pinabalik ng kapitan ang imahe at laking gulat nila na hindi nila ito may urong sa kinalalagyan. Mula noon ay naging patron si San Roque ng mga taga-lungsod at pinangalan sa kanya ang bayang ito. Alam niyo ba na tinulungan ng isang aso si San Roque habang siya ay may sakit? Dinidilaan ng aso ang mga sugat sa katawan ni San Roque at dinadalan pa nito ng pagkain. Tahanan rin ni Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, ang patrones ng mga taga-Cavite, ang simbahan ng San Roque. Ipinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Ina tuwing ikalawang linggo ng Nobyembre. Naging tradisyon na rin ng mga Caviteño na magsagawa ng karakol at iba pang gawain kapag may kapistahan. Halina't bisitahin ng isa sa pinakamakasay-sayang simbahan dito sa Cavite, ang San Roque Parish.
Matapos ang San Roque Parish, kilalanin naman natin ang 13 Martires ng Cavite. Uy, 13 nga! Nandito ako ngayon sa monumento ng 13 Martires sa Cavite City! Itinayo itong monumento nito noong 1906 sa San Roque, Cavite City. Ang 13 Martires ay kinabibilangan nina Maximo Inocencio, Jose Laliana, Victoriano Luciano, Antonio S. Agustin, Hugo Perez, Francisco Osorio, Luis Aguado, Eugenio Cabezas, Severino Lapidario, Alfonso de Ocampo, Agapito Conchu, Feliciano Cabuco, and Maximo Gregorio. Sila ay minartir noong ika-12 ng Setyembre taong 1896 sapagkat nakipagtulungan sila sa katipunan noong revolusyon laban sa mga Espanyol. Ang syudad ng 13 Martires sa Cavite ay pinangalan sa kanila. Alam niyo ba na ang mga labi ng 13 Martires ay inilipat dito sa paanan mismo ng monumento? Dito. Ten, 11, 12, 13. 13 nga, no? De, sinigurado ko lang. Pumunta naman tayo banda roon. At makikita natin ang kampanaryo ng simbahan ng Santa Monica. Nasa likod ko ang kampanaryo ng simbahan ng Santa Monica ng mga Recoleto. Ito na lamang ang natitirang simbahan na itinayo noong panahon ng mga Espanyol sa Cavite na itinayo noong ika-17 siglo. Mayroong 8 simbahan mula sa iba't ibang religious orders na itinayo sa lungsod. Ang naaaninag lamang ay ang kampanaryo ng simbahan dahil sa iba't ibang bahagi nito ay nalubog noong ika-2 digmaang pandaigdigan. Nakalulungkot man isipin dahil ang kampanaryo na lamang ng simbahan ang natira. Dumako naman tayo sa isang military fortress ng Cavite noon. Nandito tayo ngayon sa labas ng Naval Station Pascual Ledesma kung saan may kita ang Port San Felipe. Ito ay tinayo ng mga Espanyol noong taong 1609. Higit kumulang sa kalahati ng original na struktura ang natira at nanatiling nakatayo hanggang ngayon. Meron ding mga antigong kanyo at mga bala ng kanyon. Ito ay may lawak na 9 na hektarya sa Naval Base Cavite ng Philippine Navy. Ito ay karaniwang military fortress ng Cavite sa panahon ng Gobernador Juan de Silva. Ito ay tinayo upang protektahan ng Cavite Port at Manila. Luma na, no, ang ruins ng Fort San Felipe. Kung nais nyo naman magpahinga, mag-relax, o di kaya ay magpalipas oras, halina't bisitahin ang Samonte Park. Isa sa mga kinahihiligan ngayon ng mga tao dito sa Cavite City ay ang Samonte Park. Ang lungsod ng Cavite ay isa sa base militar ng mga Amerikano noong panahon ng digmaan at nagawa nilang pagandahin ang lungsod habang sila ay naririto. Sa umaga, marami kayong makikitang mga tao na nag-eehersisyo at kapag gabi naman ay mas lalong gumaganda ang mga tanawin sapagkat ang parke ay lumiliwanag sa kagandahan dahil sa makukulay ng mga ilaw. Mayroon ring mga eskultura ng mga dinosaur, baka at iba pang mga hayop. Marami ring mga bilihan ng mga pagkain lalo na't paggabi. Alam niyo ba na ang Samonte Park ay ipinangalan sa unang gobernador ng Cavite na si Ramon Samonte noong panahon ng Commonwealth? Siya ay ipinanganak sa lungsod ng Cavite noong ika-31 ng Agosto taong 1889. Talaga namang napakaganda ng parkeng ito kung kaya't bumisita na kayo rito. Uy, andyan na pala kayo. Sorry nawili ako. Habang papalapit kasi ang kapistahan dito sa Cavite City,
ay nagtatayo dito mismo sa Samonte Park. Iyon ang tinatawag na Tiangge. Uy, ginabi na pala ako. Pumunta naman tayo sa Naval Base dito sa Cavite City, ang Sangley Point. Ang Sangley Point Naval Base ay isa lamang sa mga kilalang lugar kung ang pag-uusapan ay ang makasaysayang kaganapan noong ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Cavite. Dito makikita ang karamihan sa mga barkong pangdigmaan na maaaring gamitin ng Philippine Navy. Ang Naval Station ay ipinasa sa gobyerno ng Pilipinas noong 1971 at ngayon pinapamahalaanan na ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Talaga namang protektado ang mga residente ng taga Cavite, no? Meron na silang Navy, meron pa ang Air Force. Kaya nila protektahan ang puso ko. Joke lang. Punta naman natin ang isa sa mga isla ng Cavite at yun ang Corridor Island. Tara! Kabilang din sa lungsod ng Cavite ang isang isla na makikita banda roon. At iyon ang Corridor Island. Isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Pilipinas ang isla ng Corridor. Kilala noon bilang The Rock ang isla dahil sa mabatong kalupaan nito. Ito ang huling balwarte ng kalayaan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Halos lahat ng mga tourist spots na kinahiligan ng mga turista ay nasa isla. Kitang-kita ang pagpapalaga sa kalikasan ng mga taga roon. Mayroong mga dalampasigan, iba't ibang uri ng hayop, at syempre, hindi mawawala ang mga kwentong kababalaghan na babalot sa isla ng Corridor. Ang isla ay hugis butete at may lawak na 900 hektarya at nahati sa 4 na bahagi. Ang top side, ang middle side, ang bottom side, at ang tail side. Alam nyo ba na ang Corridor at Caballo Islands ay mga pira-pirasong bahagi ng bunganga ng isang bulkan? At dahil dyan, isa pa rin ito sa mga may potensyal na maging aktibong bulkan ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kung nais nyo naman bisitahin ng isla, 1 oras lamang ang inyong lalakbayin sa pamamagitan ng bangka mula sa Metro Manila. Hola, mi nombre es Josh. ¿Sabe usted cómo hablar Chabacano? Mukhang hindi nyo nga naintindihan. Ang tinatanong ko lang naman ay kung marunong kayo magsalita ng wikang Chabacano. Halina't alamin ang kalagayan ng pangunahing lengguwahe ng mga Caviteño noon, ang Chabacano. Buenos días con ustedes todo. Ora, aquí el mga estudiante del San Sebastián College Recoletos para takiilo para pregunta kumingo si kilaya el Chabacano dikel y ahora. Noon, lahat ng mga tao dito sa Cavite ay ang salita ay Chabacano. Subalit dumadaan ang panahon, ang iba sa kanila lumipat na sa ibang lugar at yun namang iba, mga tao na galing sa ibang lugar, mga Cebuano, Bicolano, Ilocano at iba pa ay lumipat din dito. So, ang nangyari, unti-unting namamatay ang salitang Chabacano. Kaunti lang kaming natitira sa ngayon. Dito sa Iclaris Prep School ay ginagamit namin ang Chabacano sa pagtuturo ng mother tongue. Subalit, napapansin ko sa ilang taong kong pagtuturo, nakikita ko na para ba itong hindi magiging tagumpay kasi ang mga bata kahit anong pilit ko ituro ito, no matter how I tried my best to teach them, if they will not
continue speaking the dialect at home with their parents, I think it will not be a successful one. But still, I'm going to do my best to teach the Chabacano to them, to restore the dialect. So, I think it remains to be seen. Ang bawat lugar na aming pinuntahan ay may kani-kanilang kasaysayan at istorya na nakadaragdag sa mayamang kultura ng lungsod ng Cavite.